Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito tayo ngayon po ay magpapandaw ng lambat. So magbibihis lang po muna ako, mag-aasikaso ng ating mga dadalhin. Muli samahan niyo po ako ngayon sa ating pagpapandaw ng lambat doon po sa lawa, sa karugtong po yun ng dagat. Balikan po natin yung nilatag natin kahapon. Sana marami ulit na huli para meron na naman tayong pang budget at pang ulam-ulam, pang share. Let's go! Ngayon po nandito na tayo sa spot na ating pagpapandawan. So lusong na po tayo. Yan. Ganda po ng panahon ngayon. Maaga po tayo. Ang oras natin pala ngayon ay alas 6 na po ng umaga. Tamang-tama pa, sikat na rin po ang araw. So let's go. Balikan na po natin. Dito na tayo sa tubig. Lusong tayo papunta doon sa kabila. Doon po sa may gilid ng damuhan natin nilatag hapon. Baka may mga pumagilid po kasi dyan, mga isda. Hindi natin pwede ilatag po dito sa gitna dahil wala tayong bangka. At saka medyo malalim po dyan. Hindi lang pala, medyo malalim po talaga. Lagpas tao. Hindi natin masukat kung gaano kalalim yan. Kaya dito tayo sa gilid-gilid lang po naglambat, naglalatag. Dito na yung ating lambat. Malapit na tayo. Doon po sa kabila marami ring namimingwit oh. Doon sa kabila naman po yun. Yan, ito na po yung ating lambat. Medyo against the light pala pag dito tayo mag-uumpisa. So unahin po natin doon sa dulo, kasi dito against the light. Tsaka ililigpit na rin natin yung ating lambat para hindi na tayo bumalik pa. Yan, ligpit na rin natin ito. Isang gabi po natin to iniwan dito. Yan. Salamat pala kay Brian dahil nakasama natin siya sa paglalatag. Yan, wala dito ah. Yan, so iwan muna natin yan dyan. Doon tayo mag-umpisa sa dulo. Di muna natin iangat para exciting. Para mamaya pagka habang linalagyan natin sa lagayan natin yung lambat, makikita natin yung mga nahuli. Let's go. Lakad lang po tayo ng mga 60 meters siguro. Sinubukan natin dito sa gilid ng mga damuhan kasi baka may mga nagtatago dyan na iba-ibang isda. Kaya dito tayo naglatag. Pero sana meron. Dito po ay hanggang dibdib pa rin ng tubig oh. Kahit dito na sa gilid, lalo na po dyan sa bandang gitna, talagang sobrang lalim. Hala, ito may huli agad dito. Ayun o, bahanak ko, laki. Woo! Thank you Lord, buena mano. Nahinga pa, tanggalin na natin to. Ang laking bahanak. Dalawa kasi lagayan natin guys, yung isa pang lambat, yung isa pang isda. Ayun nun, ba gusto pang pumalag ah. Safety na natin, ayun oh. Laki. Ang laki niya. Bahanak oh. Safety na natin para hindi makatakas. Oops, ang lakas. Ang laki. Against the light oh. Wow, ang laki dito sa gilid ng damuhan oh. Grabe oh. Lagyan na natin sa lagayan natin. Gusto pang kumawala oh. Tinatanga yung lagayan natin. Punta na tayo sa isang banak. Ito, meron pa dito. Akala ko isda yung gumagalaw. Nandito na po tayo sa pinakadulo. Dito natin umpisahan. Ay, ito, meron isang ano to? Tilapia. Lang, dito
dito natin umpisahan sa dulo. Ito, ang dami rin oh, tilapia. Talay-talay. Nilubog man nila. Ayan, dito sa dulo. Nagwawala. So ngayon po sa dibdib na lang po natin lagay yung pang video natin. Yun, so umpisahan na natin to. Tanggalin muna natin yung pabigat. Ito yung bato natin, ayan o. Para habang tayong naglalagay ng lambat sa lagayan, di kinukuha na rin natin yung huli. Hindi na tayo babalik, medyo malayo po kasi. Nasa 70 meters yata. O yun o, dalawa yung nagalaw dyan ah. Nagwawala mga tilapia. Unahin muna. Oops, unahin natin to. Malaki-laki ito. Para maganda sa vlog natin, dito natin inuna sa against the light. Pag doon tayo mag-umpisa sa dulo, tapos babalik ulit tayo, dito hindi na. One down. Dito natin lagay. Yun. Hindi na yan makakawala basta naka-close. Parang kayo, close. Tapos sa susunod hindi na close. Naidawit pa yun. Yan. Nagano sila, nagwawala. Talay-talay man. Itong mahirap tanggalin pag sa triple net, yung tilapia. Nagpalo-palupot siya Kaya naman, dahan-dahanin lang natin. Nagwawala yung isa. Bubulwakan. Kailangan lang talaga tiyagain. Nagalang sa pagtatanggal. 2 down. Ay, 3 pala. Kasi may banak pa tayo. Ito pa. Grabe, pinalupalupot nila Paisan, laki Wow. Grabe siya. Ang laki, ang lapad Dito po walang plapla. Kaya nang nahuli natin sa ilog. Yan, mga ganitong size lang siguro mga 5. Yan, mga 5 yung lapad niya, 5 daliri. Hindi gaya dun sa ilog, talagang plapla. Naabot minsan ng 2 kilo. Ito po, wala pang 1 kilo ito. Hindi naabot ng 1 kilo ang tilapia dito. Siguro mga 3/4 ganyan, yung pinakamalaki na talaga. O kalahating kilo. Ito, palagay ko halos kalahating kilo ito, yung isa. Yun. Meron na tayong tilapia at banak. Tilapia at banak. Tapos ito, ilagay na natin sa ating lagayan. Yan, ganyan yung sinasabi natin kanina, para hindi na tayo babalik pa dito. Hindi naman sobrang dami yung mahuhuli natin dito, gaya sa ilog na tilapia. Yan, pag sa ilog natin to linatag, punong-puno po ito. Kaso medyo malayo po ang ilog sa atin, kaya dito tayo kuha sa lawa, kung tawagin namin. Pero po ito ay karugtong ng dagat. Pag nag-high tide din po dito. High tide, low tide, 2 beses sa isang araw. 2 times in 24 hours. Di ba? Hindi na tayo babalik. Meron tayong lagayan ng lambat, meron din tayong lagayan ng huli. Diskarte lang ba? Yan. Tapos hindi rin siya against the light, kasi yung araw ay nandoon. Sa dorm na lang po natin ito linisan. Ibibilan din natin to sa araw para mawala yung lumot. Pumuti ulit siya. Yan.
Mga layak pa oh. Ganda dito sa spot na pinaglalambatan natin. Maraming windmill. Ayan, nandun sa kabila. Ayan. Isa sa pangunahin nilang source ng kuryente o kuhaan ng kuryente, ang windmill. Dito sa Taiwan talagang sobrang daming windmill. Kahit saan kang pumuntang gilid ng dagat meron. Hindi nawawalan. Yun, mahaba-haba pa po ito. Ba, sa dulo lang pala nakahuli. Dito banda, wala na. Dito ang tilapia, hindi naman rin siya ganong karami. Talagang madalang din. Kung sa dala, talagang minsan 0-0 talaga ang mahuhuli dito. Magka sa dala. Pa isa-isa, ganyan, dalawa. Pero kadalasan 0. Kaya pamanti ang ginagamit natin sa spot na ito. Kadalasan doon tayo nagdadala, doon sa may lagusan. Kasi doon maraming napasok na isda. Doon tayo nag-aabang. Dito hindi bawat hagis ay may huli. Talagang tiyagaan talaga dito sa spot na to. Hindi rin naman tayo ganong kalapit sa ilog. Kaya hindi tayo nakakapunta rin. Tanggalin natin yung mga dumi. Pagilid na po natin. Uy, ito, ano to? May alimango pala. Tsaka tilapia. Ayan oh, dalawa. Alimango at tilapia. Tahimik ah. Tahimik lang tulang tilapia na to ah. Oo. Pag single play lang kasi talagang kokonti lang nahuhuli dito. Base sa experience natin. Baka hindi pa natin mahuli yung iba. Oh, di ba? Baka na natin mabuti para hindi makatakas. Oops. Nagwawala. Ito pa isang mahirap tanggalin oh. Alimango. Ito pwede na to, good size. Ayan oh, lalaki pa. Kunin na rin natin to. Ito lang ang prone sa triple net. Mahirap talaga siya tanggalan ng huli oh. Nagpalupalupot. Masakit-sakit rin to makasipit. Yun, tanggal. Yan po, good size. Sama na natin yan. Tiyagaan sa panghuli ng isda. Yun, tuloy tayo sa pagliligpit ng lambat. Ang dami ring layak dito. Ganyan kabiyaya dito sa Taiwan. Talagang sisipagan lang sa pangingisda. Ay din may pangulam na. Ito rin yung isang libangan natin. Pangingisda. Tapos binablog natin. Salansan muna natin bago natin ilagay sa net. Ay dito meron. Merong nagalaw. Ayun oh. O yun oh, lakas. Tilapia. Nagtatago siya sa mga lumot oh. Yan po ay lumot yan. Oh. Ito ang laki oh. Umihi pa. Ang laki oh. Hawakan na natin sa bunganga. Yan.
Yan na. Oh. Laki oh. Natatakpan na yung 5 fingers natin oh. Diba? Malapad siya. Diyan ka ngayon. Tuloy natin ang pagsalansan. Ayan. Mabilis lang naman to isalansan. Dito na po tayo sa kalahati. Di ba? Mabilis lang kung walang huli. Pag may huli, siyempre tatagal tayo. Wala na dito ah. Baka dyan sa kabila meron. Ayun, meron. May lumutang dun sa gitna oh. Anong kaya yun? Dito na tayo sa gilid ng talahiban. May lumutang. Ano kaya tong lumutang na ito? Ito, meron. Ayun oh. Oops. Nagwawala man. Tilapia, ayan oh. Oh, laki. Tumama sa paa ko. Yun pala, gustong tumakas. Wait lang, secure lang natin guys. Hawakan natin sa ulo. Tsaka sa bunganga. Para hindi na makatakas. Secure na natin. Oo, secure na natin to. Laki. Lalapad ng tilapia dito. Diyan ka ngayon sa ating lagayan. Yan. Tuloy natin ang pagsalansan. Hindi natin namamalay na sa ilalim pala siya. Ayan, ang dami lumot ng ating lambat. Doon na lang natin sa door linisan ito. Ito yung nagwawala. Yun oh. Nagwawala. Hindi ka na ngayon makakawala. Ay, gusto pang pumalag. Hindi ka na makakawala. Kaya kailangan natin gamitan ng guantes. Yan oh, laki kasi. Hindi kasya dun sa butas ng lambat natin. Pagka normal lang na lusot, kailangan talaga piliting ilusot. Laki. Oops. Gusto pang manampal. Yan. Tuloy ang pagsalansan. Ngayon ang ginagawa natin pagsalansan para mabilisan. Pag bumibigat na, tsaka natin ilagay sa lagayan. Hindi rin tayo nakapagdala ng tray natin na orange. Yung lagayan natin na orange, doon mas mabilis doon, kaso malaki, kaya hindi na natin dinala. Ito okay naman tong ganito. Kumbaga diskarte na lang din talaga. Tanggalin natin yung mga dumi. Uy, ito meron tilapia ulit. Oops, nagwawalang tilapia. Malapad ulit to. Oh, lalapad oh. Lagpas ng 5 yata yung lapad niya. 5 daliri.
Ito yung purpose ng guwantes natin. Pagka masyadong malapad, hirap po ilusot. Ayun oh, pahirapan. Kailangan natin padulasin. Yan oh. Lapad oh. Lagyan natin sa ating lagayan. Yun. Diskarte lang. Ba't pa tayo? Grabe, isang tilapia lang ay talagang 2 ulaman na yata. Parang kaya rin yung nahuhuli sa ilog. Wala nga lang po yung plapla talaga. Yung mga talagang sobrang lalaki na, naabot ng halos 2 kilo, isa't kalahating kilo, mga ganun, wala po dito. Wala pa tayo na experience. Siguro nahuli lang natin na pinakamalaki ng 3/4 ganyan. Pero 1 kilo madalang din po dito, parang wala pa nga yata. 1 kilo yung bawat isang tilapia, wala po dito. Wala pa tayo nahuling ganun. Yan. Walang plapla. Pero pag doon sa ilog talagang marami po, lalo na doon sa mga pinupuntahan natin dati. Kaso medyo malayo doon kaya hindi na tayo masyado nakapunta. Gaya nga ng sabi natin na nagpo-focus tayo dito sa dagat. Dahil nga rin mas malapit dito kumpara doon sa ilog. Ang biyahe kasi natin doon ay 1 oras, dito po ay 10 minutes lang. So doon po ay sabihin na natin yung biyahe natin ay 2 oras balikan, dito ay 20 minutes lang. Diba? Malaki po yung may save natin na oras. Tama-tama ngayon po ay malakas sa atin, sa kumpanya natin. Kumbaga maraming overtime kaya nilulubos po natin para hindi sayang, dahil malapit-lapit na rin po tayong mind of contract. Yan, malapit-lapit na rin tayo mag 12 years. Kaya yun, kailangan natin mag-ipon ng mag-ipon bago tayo mag for good sa Pilipinas. Yan. Yun, nandito na po tayo sa dulo. Wala na po dito. Pagpag lang natin siya. Wala na. Ito po yung ating mga nahuli oh. Ang dami rin. Mabigat-bigat din to. Bigat. Let's go. Pagilid ko lang po ito, mamaya pakita natin yung ating mga nahuli. Akyat muna tayo kasi mabigat ito. Dito lang tayo sa tabing dagat. Oops, nagwawala yung mga huli. Diyan tayo sa tabi ng talahiban. Nakuha natin yung mga medyo malalaking tilapia. Oops, nagwawala. Kaya magwala. Let's go. Akyat tayo dun sa taas. Thank you Lord sa mabiyayang araw na naman po. Marami tayong nahuli. Ngayon po nandito na tayo sa taas. Yun, ito na po yung ating mga nahuli. Yan, nandyan na rin yung ating lambat. Malalaking tilapia rin po ito. Hindi na natin ibubuhos para hindi na natin pulutin, dahil mga buhay pa sila. Ayan oh, may alimango pa oh. Oh, yung banak oh, lumakas na yun. Uy, nakatakas. Tatakas pa yung alimango. Oh. Ayan oh, laki ng banak oh. Marami-rami rin po yan. Ayan oh, may alimango pa. Laki ng banak na ito, na-tsempuhan natin. Oh. Siguro nasa ano po itong na ating nahuli, 5 kilo. Bigat. Thank you Lord sa mabiyayang araw na naman po sa ating nahuli na isda. Ngayon po ay nasa door na tayo. Magluto naman tayo ngayon ng ating paksiw. Yan na po yung ating isda. Yan, nalinisan na po natin. Umpisa na natin magluto. Magpaksiw tayo ngayon. Tapos yung ating mga ingredients, naiiwan na rin po natin.
yung bawang sibuyas tsaka luya. Ipailalim na po natin yung iba. Ayan. Tapos lagay na po natin yung ating mga isda. Ito po yung banak na nahuli natin tsaka yung ibang tilapia. Ayan. Ibuhos na natin. Dito tayo sa malaking kaserola dahil malaki yung ating nahuling isda. Lagyan natin ibang ingredients. Bawang sibuyas tsaka luya. Maglagay po tayo ng konting mantika, asin, tsaka paminta. Ayan, lagyan natin. Tapos suka. Hindi na tayo maglalagay ng tubig dahil magtutubig pa po itong ating isda. Yung ating siling berde habol natin. Pakuluan lang po natin ito. Ngayon po luto na yung ating paksiw. Kain na rin po tayo. Ngayon po kain na tayo. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Nandito po tayo ngayon sa garden nila boss. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain na sa aking harapan. Basta niyo po ito na may magbigay sa aking physical na pangatawan ng kalakasan. Ganoon po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. In Jesus' name, Amen. Kain po tayo. Ito po ang ating paksiw. Dinala natin dito. Let's eat. Sarap nito, tilapia. Kain po tayo. Let's eat. Dito muna tayo sa garden. Doon sa park na pinagpupwestuhan natin. O sa grass. Basa po. Dahil nga po umulan kahapon. Basa ang lupa. Ito naman yung banak. Sarap. Sariwa ng hangin dito. Ganda ng marble na to. Maganda to sa bahay, sa mga bakuran.
Sarap. Gutom.